Mukhang mas lalalim pa ang rotasyon ng Los Angeles Lakers sa pagbubukas ng bagong NBA season matapos iulat ng NBA insider na si Mark Stein na muling nasa maayos na kondisyon si Jared Vanderbilt. Ayon kay Stein, mas healthy na raw ngayon ang versatile forward kumpara sa kahit anong punto ng nakaraang season, dahilan upang ituring itong parang off-season addition para sa Lakers pagpasok ng training camp sa Setyembre. Kasama rin sa ulat ang pagbanggit kay Maxi Kleber na tulad ni Vanderbilt ay nagbabalik kondisyon matapos magkaroon ng limitadong aksyon sa postseason kung saan 5 minuto lamang itong naglaro sa Game 5 laban sa Timberwolves. Matatanda ang kinailangang huminto si Vanderbilt noong isang season dahil sa problema sa kanyang paa at tuhod bago ito nakabalik noong Enero. Sa kabuuan, 36 games lang ang nalaro niya kung saan nagtala siya ng averages na 4.1 points, 5.1 rebounds at 1.1 assist. Malayo ito sa kanyang production noong 2022-23 season kung saan pinagsilbihan niya ang Utah Jazz at Lakers na may 7.9 points, 7.5 rebounds at 2.4 assists per game. Kilala si Vanderbilt bilang isa sa mga matitinik na perimeter defender sa liga. Bukod sa kanyang depensa, marunong din itong umangkop sa opensa dahil sa husay niya sa spacing at paggalaw ng walang bola. Sa kabila ng spotlight na inaasahang mapupunta kina Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James, malaki ang maitutulong ni Vanderbilt lalo na sa depensang aspeto, isang bahagi na magiging mahalaga sa laban kontra mga elite lineups. Samantala, matapos makuha si Marcus Smart mula sa buyout ng Washington Wizards, hindi pa rin tapos ang Los Angeles Lakers sa pagbuo ng kanilang backcourt. Ayon sa ulat ni Jackson Stone ng Clutch Points, nananatiling aktibo ang Lakers sa paghahanap ng karagdagang talento sa guard position. Ang pagkuha kay Smart na isang Defensive Player of the Year awardee at veteranong leader ay agad nagbigay ng defensive upgrade sa tabi ni Luka Doncic at Austin Reeves, ngunit lumalabas na may isa pang pangalan na nasa radar ng Lakers, si Malcolm Brogdon. Ayon sa ulat ni Brett Siegel, kasalukuyang may 14 players na under contract ang Lakers para sa 2025-26 season at halos $1 million na lamang ang pagitan mula sa first apron tax line. Dahil dito, limitado ang galaw ng kuponan sa free agency, maliban na lang kung makakagawa sila ng small consolidation trade upang magbukas ng salary space. Sa ganitong senaryo, muling umuugong ang posibilidad na kunin nila si Brogdon, isang player na matagal nang interesado ang Lakers kahit pa noong 2025 trade deadline. Si Brogdon ay naging NBA 6th Man of the Year noong 2022-23 season kasama ang Boston Celtics at kasunod nito ay naglaro sa Portland Trail Blazers at Washington Wizards, mga team na naging karamay rin ni Smart. Kilala si Brogdon bilang maaasahang combo guard na kayang maglaro on or off the ball at maaring magbigay ng dagdag na stability at spacing sa sistema ni Coach JJ Redick. Ngayon ay hamon para kay Redick kung paano niya mapapaikot ang rotation. May mga posibilidad na ipasok si Smart bilang starter kapalit ni Reeves para sa defensive presence o panatilihin si Smart bilang leader ng second unit. Maaari rin namang subukang i-start ang trio ni Doncic, Reeves at Smart sabay islide si LeBron James sa power forward at ilagay si Rui Hachimura sa bench. Ano man ang piliin, malinaw na mas balanse na ngayon ang roster ng Lakers. Ang team-friendly deal ni Smart ay nagpapagaan din sa pangamba tungkol sa kanyang injury history. Kung sakaling matuloy ang pagkuha kay Brogdon, lalo pang lalalim ang bench at magiging mas versatile ang rotations ng Lakers para sa darating na season. Samantala, tahimik pero agresibo, ganyang gumalaw ngayon ang front office ng Lakers. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, napag-usapan kamakailan ng Lakers ang posibilidad na kunin sina Donte DiVincenzo ng Minnesota Timberwolves at Kentavious Caldwell-Pope ng Orlando Magic bilang bahagi ng mga patuloy na galaw ng koponan para palakasin pa ang kanilang backcourt at perimeter defense. Mabilis na isinara ng Minnesota ang pintuan sa anumang usapan tungkol kay DiVincenzo. Ayon sa source, agad na tinanggihan ng Timberwolves ang kahit anong exploratory talks mula sa Lakers. Si DiVincenzo, na naging bahagi ng Minnesota simula pa noong nakaraang season, ay isa sa mga importanteng piyesa ng rotation ni Coach Chris Finch at hindi nila planong bitawan, lalo pat malaking tulong ito sa depensa at 3-point shooting ng koponan. Sa kabilang banda, mas may puwang ang pag-asa ng Lakers pagdating kay Kentavious Caldwell-Pope. Matapos mapunta sa Orlando Magic bilang bahagi ng multi-team trade na nagdala kay Desmond Bane mula Memphis, muling naging target si KCP ng Lakers. Hindi ito katakataka dahil bahagi si KCP ng championship team ng Lakers noong 2020 at kilala bilang reliable 3-and-D wing na may chemistry na kina LeBron James at iba pang veterans ng team. Ang problema lang, salary cap. Sa ngayon, may 14 players na nasa kontrata ang Lakers at halos $1 million na lang ang pagitan nila mula sa first apron tax line. Ibig sabihin, kung gusto nilang isingit si KCP sa roster, kailangan muna nilang gumawa ng small consolidation trade para magbukas ng salary space. Posible itong gawin sa pamamagitan ng paglipat ng isa o dalawang role players kapalit ng mas value-driven na kontrata. Sa ilalim ni Coach JJ Redick, mas pinahahalagahan ang spacing, off-ball movement at perimeter defense, mga aspeto na parehong kayang ibigay ni KCP. Kung maisa sa katuparan ng trade, tiyak na madaragdagan ng firepower at championship experience ang second unit ng Lakers. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo na dapat ibalik ng Lakers si KCP or dapat ba silang maghanap ng ibang 3-and-D wing na mas bata at mas mura yung kontrata?